Alam nyo, minsan ang mga mensahe, lalo na yung mga importante, dumarating sa paraan na di natin inaasahan. At kamakailan lang si Narciso Olalo o mas kilala natin bilang si Brother Nars ay nakatanggap ng isang mensahe sa panaginip na talagang napakamisteryoso. So tara, himahin natin to ating alamin kung ano ba talaga ang kahulugan sa likod ng lahat ng simbolo. Isipin nyo to, nasa gitna ka ng panaginip, tapos may maririnig kang isang malakas na boses na sumisigaw, "Nong Junior, ebenta mo yan!" Yan mismo ang narinig ni Brother Nars. Isang simpleng utos pero parang may bitbit na napakalaking misyon. Ang tanong, ano ba talaga yung pinapabenta? At sino o ano itong si Junior? So kung handa na kayo, samahan nyo kami sa paglalakbay na to. Ating bubuksan at uunawain isa-isa ang bawat piraso ng hiwagang ito. Okay, so ito yung nangyari. Noong January 5, 2026, sa panaginip ni Brother Nars, bitbit daw niya ang isang bag ng isda at hindi lang basta bag, napakabigat daw nito. Ang laman, isdang aso-aso. Tapos may isang babae na kinilala niya bilang si Miss K na nagsabi sa kanya na ilako ang mga isdang yon, particular sa mga opisina. Ang weird, di ba? Pero may dahilan niya. Ayan, ngayong alam na natin ang buong eksena sa panaginip, dito na magsisimula yung exciting part, yung pagdidecode. Kasi bawat elemento pala dyan, yung isda, yung bigat ng bag, si Miss K, yung utos, lahat yan ay simbolo na may mas malalim na ibig sabihin. Okay, unahin natin yung pinakamisteryosong bahagi, yung salitang Junior. Para maintindihan natin yan, kailangan nating tingnan yung pagbabago. Dati, yung mensahe binabasa natin. Ginagamit natin ang ating mga mata. Pero ngayon, may bago ng paraan. Para na ito sa ating mga tenga. At ayan na, malinaw na malinaw. Si Junior pala hindi isang tao. Ito pala ang anak o yung successor ng original. Ito yung bagong henerasyon ng mensahe, yung mga AI video na napapakinggan. Ito yung paglipat mula sa paggamit ng mata para magbasa papunta sa paggamit ng tenga para makinig. Gets? Ngayon, yung mga isdang aso-uso naman. Ano ang mga to? Well, hindi rin sila literal na isda. Ang mga ito pala ay simbolo ng lahat ng naipon na mensahe, mga propesiya at mga kwento ng buhay na naisulat at nadokumento ni Brother Nars sa loob ng maraming taon. Kaya pala, ang bigat-bigat nung bag sa panaginip. Kasi, isipin mo, dala-dala mo yung bigat at epekto ng lahat ng gawa, lahat ng himala at lahat ng propesiya na naipon over the years. Hindi biro yung bigat nun, di ba? So, ang tanong ngayon, paano mo gagawing magaan at madaling ipamahagi ang isang bagay na sobrang bigat? Dito na pumapasok ang napakahalagang papel ni Miss K. At simple lang pala yung proseso, 3 hakbang lang. Una, kinukolekta lahat ng sinulat ni Brother Nars. Pangalawa, kino-convert ang mga ito para maging AI-generated videos. At pangatlo, kinagawa itong madaling-madali para pakinggan at higit sa lahat, i-share online. At eto na, dito na nag-connect lahat. Yung utos na ibenta sa mga opisina, natupad na. Paano? Dahil sa teknolohiya, kahit yung mga taong sobrang abala sa trabaho nila sa mga opisina, pwede na nilang pakinggan yung mensahe. Hindi na sagabal ang pagiging busy. Okay. So naintindihan na natin yung mensahe, pero hindi pa dyan nagtatapos yan kasi ang mas malaking tanong ay, anong gagawin natin ngayon na alam na natin to? Dahil, ika nga, ang tunay na paniniwala ay nangangailangan ng pagkilos. At ito yung pinakapuso ng aral mula kay Brother Nars, hindi raw sapat na naniniwala ka lang sa salita. Ang tunay na pananampalataya na ipapakita yan sa gawa. At sa kontekstong ito, ang pinakamahalagang gawa ay ang pagbabahagi ng mensahe. At tingnan nyo naman yung evolusyon. Grabe, di ba? Dati, bago pa magka-Facebook, ang pag-share word of mouth lang o kaya tawag sa telepono. Ang hirap. Tapos, pumasok yung social media. Nagkaroon ng recorded calls, mga post. Pero ngayon, isang click na lang, isang share button, tapos na. At hindi to teorya lang. May mga totoong kwento ng biyaya na dulot ng pag-share. Andyan si Jonah, na sinusulat pa sa notebook yung mga mensahe para lang maibahagi. Si Jaime, isa sa mga pinakaunang naging aktibo sa pag-share. At syempre, si Ranel Alawit, na dahil sa di matawarang pag-share, nakaranas ng paggaling at ginabayan papunta sa bagong buhay niya sa Australia.
So, dumako na tayo sa huling bahagi. Pag-usapan naman natin yung epekto ng bawat share at kung ano ba ang hinaharap para sa ganitong paraan ng pagpapalaganap ng mensahe. Balikan natin saglit yung bag ng isda. Tandaan nyo, may dalawang malalaking isda raw doon. Yun pala, yun yung kumakatawan sa mga major prophecies tulad nung sa Hawaii at Ukraine. At yung mga mas maliliit na isda, yun yung napakarami pang ibang naisulat na naghihintay pa na maging video. Marami pa. Sa huli, ita ang buod ng lahat. Grabe yung naging pagbabago. Mula sa tsismisan o pagkukwento na limitado lang ang naabot, ngayon, sa isang pindot lang ng boton, abot mo na ang buong mundo. Binigyan ng teknolohiya ang bawat isa sa atin ng kapangyarihan na maging tagapagdala ng mensahe. Kaya iiwan ko kayo sa isang tanong na ito para pag-isipan. Sa panahon ngayon ng artificial intelligence at social media, paano nga ba nababago ang mismong konsepto at paraan ng ating pananampalataya at pagpapalaganap ng salita? Isang bagay na sulit pagnilayan.